tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan. Muling sumiklab ang matinding tensyon sa mga rutang pandagat matapos maglunsad ng mga bagong pag-atake ang Estados Unidos at ang mga rebeldeng Houthi na suportado ng Iran. Kasabay nito, tuluyan ng lumabo ang pag-asa para sa kapayapaan matapos ideklara ng Tehran na mananatiling sarado ang madiskarteng Strait of Hormuz maliban na lamang kung tatanggapin ng Washington ang kanilang mga kondisyon. Nangyari ang mga pag-ataking ito sa Gulf of Oman at sa pasukan ng Red Sea na parehong itinuturing ng mga kritikal na daanan para sa supply ng langis sa buong mundo. Sa pinakahuling ulat mula sa Ministry of Transport ng Yemen, apat na tripulante ang kumpirmadong napatay sa isang pinaghihinalaang pag-atake ng Houthi laban sa isang maliit na barkong kargamento sa Bab el-Mandeb Strait na matatagpuan sa timog na bahagi ng Red Sea. Bukod sa apat na tripulante ng barko, iniulat din ng Coast Guard ng Yemen na 2 tagasagip na Yemeni mula sa isang grupong militar na laban sa Houthi ang nasawi rin sa insidente. Ang mga biktima ay lula ng barkong tihama na pagmamay-ari ng Ehipto. Ito ang kauna-unahang naitalang pagkamatay sa mga barkong pandagat na idinulot ng mga rebeldeng Houthi mula nang magsimula ang mapaminsalang digmaan laban sa bansang Iran. Dahil sa panibagong kaguluhan, agad na nakaramdam ng epekto ang pandaigdigang ekonomiya. Tumaas ang presyo ng petrolyo habang bumaba naman ang mga stock sa buong mundo dahil sa pangamba sa mas mahabang labanan. Ang Brent crude futures ay umakyat ng 1.4% upang magsara sa $88 at 71 sentimo bawat bariles, habang ang langis ng Estados Unidos ay tumaas din ng 1.3%. Ayon sa ulat ng ahensya ng balita na Saba na pinatatakbo ng mga Houthi, inatake raw ng kanilang grupo ang isang barko ng Saudi Arabia na nagdadala ng mga kagamitang militar sa Bab el-Mandeb Strait. Patatandaang noong nakaraang buwan ay nagbanta ang grupo na magpapatupad sila ng pagharang sa rutang pandagat laban sa Saudi Arabia sa Red Sea. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tugon o pahayag ang pamahalaan ng Saudi Arabia hinggil sa ulat na ito. Sa kabilang banda, hindi rin naging biro ang naging tugon ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Ayon sa Pentagon, isang MH-60 helicopter ng US Navy ang nagpakawala ng 2 Hellfire missile upang lumpuhin ang sistema ng pagpipiloto ng isang barkong kargamento na may watawat ng Panama. Ang marahas na hakbang na ito ay nagpapakita lamang ng determinasyon ng Amerika na puwersahing ipatupad ang kanilang sariling kontrol sa karagatan. Ipinaliwanag ng US Central Command na binaliwala ng nasabing barko ang paulit-ulit na babala na huminto dahil sa paglabag nito sa pagharang sa mga daungan ng Iran. Kinumpirma naman ng mga mapagkukunan ng balitang pandagat sa Reuters na ang barko ay tinamaan sa labas ng Pakistan habang naglalayag patungo sa Gulf of Oman. Ang insidenteng ito ay lalong nagpainit sa tensyon sa pagitan ng magkakaribal na puwersa sa rehiyon. Kasabay ng mga pisikal na bakbakan sa karagatan, lalo pang tumindi ang palitan ng matatalas na salita sa pagitan ng Iran at Estados Unidos nitong mga nakalipas na araw. Walang sino man sa dalawang panig ang nagpapakita ng senyales ng pag-atras na nagdudulot ng matinding pangamba sa mga karatig bansa at sa buong komunidad ng mga bansang umaasa sa katatagan ng supply ng enerhiya at kaligtasan ng mga pandaigdigang manlalayag. Direktang nagpahayag si Mohsen Rezai, ang nangungunang opisyal ng seguridad ng Iran, na mananatiling sarado ang napakahalagang Strait of Hormuz. Binigyang diin niya na hindi bubuksan ang rutang ito maliban na lamang kung tatanggapin ng Estados Unidos ang mga kondisyon ng Iran upang wakasan ang digmaan. Ang matigas na pahayag na ito ay nagpapatunay na ginagamit ng Iran ang kontrol sa kipot bilang kanilang pangunahing alas sa laban. Kabilang sa mga pangunahing kondisyon na inilatag ng Iran ay ang pagpapalabas ng kanilang mga ari-arian na kasalukuyang naka-freeze sa ilalim ng mga parusa ng Amerika. Bukod dito, hinihiling din ng Tehran ang agarang pagpapatigil sa lahat ng armadong salungatan sa buong rehiyon, partikular na ang mga labanan sa Lebanon at Gaza Strip. Para sa kanila, ito lamang ang tanging paraan upang maibalik ang normal na daloy sa kipot. Ang mga pahayag na ito ng Iran ay kasunod naman ng bagong hiling ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Noong nakaraang Lunes, iginiit ni Trump na dapat magbayad ang Iran ng dambuhalang kabayaran para sa mga taong napatay sa loob ng 50 taon ng mga digmaan, pag-atake at mga protesta na ayon sa kanya ay pinondohan at sinuportahan ng Tehran.
Ang hiling na ito ay agad na nagpalalim sa lamat ng kanilang negosasyon. Sa buong panahon ng hidwaan, kapansin-pansin ang pabago-bagong diskarte ni Donald Trump. Madalas siyang magpalit-palit sa pagitan ng matitinding banta ng militarisasyon at mga pahayag na malapit nang maabot ang isang kasunduang pangkapayapaan. Ang kawalan ng tiyak na direksyon mula sa White House ay nagdudulot ng kalituhan sa mga kaalyado at nagbibigay ng pagkakataon sa Iran na palakasin pa ang kanilang depensa sa rehiyon. Sa isang kamakailang panayam, ipinahiwatig ni Trump na maaaring magtagal pa ang kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Sinabi niya na maaari niyang hayaan na lamang muna ang sitwasyon at panoorin ang pagbagsak ng ekonomiya ng Tehran o kaya naman ay saktan sila ng napakatindi. Inilarawan din niya ang mga pinuno ng Iran bilang napakamapanlinlang na mga negosyante na mahirap pagkatiwalaan sa anumang uri ng diplomatikong usapan. Si Mohsen Rezai, na kamakailan lamang ay naitalaga bilang ikalawang pinuno ng lupon na nag-oorganisa ng seguridad at patakarang panlabas ng Iran, ang nagbigay ng pinakamalakas na hudyat na hindi bubuksan ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Ang kanyang bagong posisyon ay nagbibigay ng malaking bigat sa kanyang mga salita na sumasalamin sa opisyal at pinagkaisahang pananaw ng buong pamunuan ng militar ng Iran. Bago pa man magsimula ang digmaan, ang Strait of Hormuz ay humahawak na ng halos isang kalima ng kabuuang daloy ng langis at tunaw na natural gas sa buong mundo. Ang matagalang pagsasara ng rutang ito ay maaaring magdulot ng matinding krisis sa enerhiya na tiyak na mararamdaman maging dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kakulangan sa supply ng kuryente at gasolina sa bansa. Libo-libong tao na ang kumpirmadong nasawi sa nagpapatuloy na hidwaan mula ng ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang kanilang mga magkasanib na pag-atake sa Iran noong ika-28 ng Pebrero. Ang digmaang ito na nagsimula bilang isang limitadong operasyon ay mabilis na naging isang malawakang krisis na nagbabantang kumaladkad sa iba pang mga makapangyarihang bansa sa isang mas malaki at madugong digmaan. Bilang ganti, hindi rin nagpatalo ang Iran at direktang inatake ang mga ari-arian at infrastruktura ng Amerika sa iba't ibang bansa tulad ng Oman, Jordan, Kuwait, Israel, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Ang lawak ng mga pag-ataking ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Iran na maghasik ng kaguluhan sa labas ng kanilang sariling teritoryo na naglalagay sa panganib ng libu-libong Pilipinong nagtatrabaho sa gitnang silangan. Upang lalo pang itaas ang posibilidad ng mas malalang tensyon, nagpahayag din si Mohammad Reza Naqvi, isang tagapayo ng Commander ng Revolutionary Guards ng Iran. Sa kanyang pahayag sa telebisyon ng Estado, sinabi niya na kasalukuyang binubuo ng kanilang hukbo ang kakayahang magsagawa ng mga operasyong militar mismo sa loob ng teritoryo ng kanilang mga kaaway, isang hakbang na magbabago sa takbo ng buong digmaan. Ayon kay Naqvi, kailangan nilang magkaroon ng kakayahan na ilipat ang mga operasyon sa lupa ng kaaway tuwing ito ay kinakailangan at ipinag-uutos ng pamunuan. Ito raw ang pangunahing katangian ng opensibong doktrina na dapat makamit ng kanilang bansa. Ang pahayag na ito ay nagpapadala ng malinaw na babala sa Washington at Tel Aviv na hindi lamang mananatili sa depensa ang Iran sa mga susunod na yugto ng madugong labanan. Sa kabuuan, ang panibagong pagkakabalaho sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kasabay ng mga karahasan sa karagatan ay nagpapakita na malayo pa ang tatahakin bago makamit ang kapayapaan. Patuloy na babantayan ng ating himpilan ang mga susunod na kaganapan na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya at seguridad ng ating bansa. Inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na formal nang ipinadala ng kaniyang pamahalaan sa Estados Unidos ang isang bagong panukalang pangkapayapaan na naglalayong wakasan ang patuloy na digmaan laban sa Russia. Sa kabila ng hakbang na ito, nagpahayag ng matinding pangamba ang leader ng Ukraine na kasalukuyan nang naghahanda ang Moscow para sa isa pang malawakang mobilisasyon ng daan-daang libong karagdagang sundalo upang ipagpatuloy ang labanan. Ang mahalagang anunsyong ito ay binigyang diin ni Pangulong Zelensky sa kanyang regular na video address noong gabi ng ika-11 ng Agosto. Dito ay tahasan niyang tinukoy ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Washington upang isulong ang kanilang plano para sa kapayapaan. Ayon sa leader, ang suporta ng Amerika ay nananatiling isa sa pinakamahalagang salik upang mabigyan ng tuldok ang madugong labanan na nagpapahirap sa buong rehiyon sa nakalipas na mga taon. Ayon pa kay Zelensky, malaki ang magagawa ng Estados Unidos upang palakasin ang kakayahang pandigma at depensa ng Ukraine, partikular na sa larangan ng air defense systems.
Kasabay nito, naniniwala ang Kyiv na may sapat na kapangyarihan ang Washington upang maglapat ng matinding pressure sa Russia at mapilitang pumasok ang Moscow sa seryosong negosasyon para sa pagtatapos ng digmaan sa halip na patagalin pa ang madugong labanan. Bagamat ibinahagi ang balitang ito sa publiko, pinili muna ni Pangulong Zelensky na huwag ibunyag ang mga partikular na detalye o nilalaman ng panukalang pangkapayapaan na kanilang ipinadala sa Amerika. Ang kakulangan ng bukas na impormasyon ay nagdulot ng iba't ibang haka-haka sa mga analis tungkol sa kung anong mga bagong tuntunin o kompromiso ang posibleng iniaalok ng pamahalaan ng Ukraine upang tuluyang matigil ang mga pag-atake ng Russia. Kapansin-pansin na ang huling pagkakataong nagtungo sa Moscow ang mga diplomatikong kinatawan ng Amerika ay noong Enero pa, sa pamamagitan ni Steve Witkoff at Jared Kushner na manugang ni Donald Trump. Sa kabila nito, ang dalawang opisyal ay hindi pa nakakatuntong sa Kiev sa nakalipas na 2 taon na nagpapakita ng komplikadong takbo ng diplomasya sa pagitan ng mga bansang sangkot sa likod ng mga saradong pinto. Sa nakalipas na halos 4.5 taon ng matinding labanan, paulit-ulit nang nananawagan ang Ukraine para sa isang makatarungang tigil putukan. Gayunpaman, ang bawat inisyatiba ay palaging sumasailalim sa matinding pagsubok dahil sa magkaibang pananaw ng magkabilang panig. Para sa Kyiv, ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang kung rerespetuhin ng Russia ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Ukraine. Sa kabilang banda, palaging iginigiit ng pamahalaan ng Russia na bukas ito at sumusuporta sa anumang negosasyong pangkapayapaan upang matapos ang krisis. Ngunit ayon sa Moscow, ang anumang solusyon sa hidwaan ay nakasalalay sa pagtanggap ng Ukraine sa tinatawag nitong mga bagong katotohanan sa lupa. Nangangahulugan nito na kailangang kilalanin ng Kyiv ang kontrol ng Russia sa mga rehiyong kasalukuyang sinasakop at pinamamahalaan nito. Partikular na hinihingi ng Moscow na tuluyang isuko ng Ukraine ang 4 na rehiyong idineklara ng Russia ilang taon na ang nakararaan bilang bahagi ng teritoryo nito noong taong 2022. Ang mga rehiyong ito ay ang Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Kherson. Para sa Ukraine at sa malawak na komunidad ng mga bansang kanluranin, ang hiling na ito ay itinuturing na hindi katanggap-tanggap at labag sa internasyonal na batas. Bukod sa usapin ng teritoryo, nais din ng Russia na tugunan ang tinatawag nitong mga ugat na sanhi ng hidwaan. Kabilang dito ang opisyal na hiling ng Moscow na abandonahin ng Ukraine ang hangarin nitong sumapi sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang isyong ito ay nananatiling isa sa pinakamalaking hadlang sa anumang usapang pangkapayapaan dahil itinuturing ng Ukraine ang pag-anib sa NATO bilang isa sa pinakamahalagang garantiya ng seguridad nito. Maliban sa usaping diplomatiko, nagbabala rin si Pangulong Zelensky tungkol sa mga panloob na hakbang ng Russia. Ayon sa kanya, may posibilidad na gamitin ng Kremlin ang darating na halalan sa parlamento upang mag-anunsyo ng panibagong alon ng mobilisasyon ng hukbo. Ang babalang ito ay nagpapakita ng pangamba ng Ukraine na hindi pa handa ang Russia na talikuran ang mga layuning militar nito sa rehiyon. Ayon sa pahayag ni Zelensky, ang planong ito ng Russia ay naglalayong mag-recruit ng daan-daang libong karagdagang sundalo upang ipadala sa mga larangan ng digmaan sa Ukraine. Naniniwala ang pamahalaan ng Kiev na ang hakbang na ito ay maaaring gawin ng Moscow upang mapanatili ang bentahe nito sa labanan, lalo na sa gitna ng matitinding sagupaan na nagpapatuloy sa iba't ibang bahagi ng silangan at timog ng bansa. Binigyang diin pa ng leader ng Ukraine na ang mga impormasyong ito ay hindi lamang haka-haka, kundi opisyal na kinumpirma umano ng kanyang ahensiya ng paniktik militar. Ayon sa kanila, nakuha ang mga datos na ito mula sa mga panloob na dokumento ng pamahalaang Russia. Bagaman tiniyak ang pagiging tunay ng ulat, pinili rin ng panig ng Ukraine na huwag munang ilabas sa publiko ang mga sensitibong detalye ng nasabing dokumento. Ang halalan para sa parlamento ng Russia ay nakatakdang idaos mula ika-18 hanggang ika-20 ng Setyembre ngayong taon. Maraming analista ang naniniwala na maaaring gamitin ng administrasyon ni Pangulong Vladimir Putin ang eleksyong ito upang higit pang patatagin ang kontrol nito sa bansa bago isagawa ang mga hindi popular na desisyon tulad ng pagpapadala ng mas maraming mamamayan sa digmaan sa labas ng kanilang bansa. Sa gitna ng paghahanda para sa halala, nagpalabas ng desisyon ng Korte Suprema ng Russia noong ika-10 ng Agosto na nagbabawal sa partidong Yabloko na lumahok sa eleksyon. Ang dahilan na ibinigay ng Korte ay ang umano'y mga paglabag sa batas sa halala ng bansa. Ang hakbang na ito ay umani ng matinding kritisismo mula sa mga natitirang grupo ng oposisyon at mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa buong mundo.
Ang partidong Yabloko ay kilala bilang isa sa mga opisyal na partidong pampulitika sa Russia na hayagang tumututol sa digmaan sa Ukraine. Ang pagkakatanggal dito sa listahan ng mga kalahok sa halalan ay nakikitang malaking dagok sa mga tinig na nananawagan para sa kapayapaan sa loob ng Russia. Ipinapakita rin nito ang patuloy na paghihigpit ng Kremlin sa anumang uri ng kritisismo laban sa operasyong militar nito. Kung babalikan ang kasaysayan, una nang nagsagawa ang Russia ng bahagyang mobilisasyon noong Setyembre ng taong 2022. Ang desisyong iyon ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng bansa, kung saan libo-libong kalalakihan ang nagpasyang tumakas palabas ng Russia upang maiwasang maipadala sa digmaan. Ang alaalang ito ang dahilan kung bakit nananatiling sensitibo ang usapin ng mobilisasyon. Sa nakaraang mobilisasyon, pangunahing tinawag ng pamahalaan ang mga reservist at dating sundalong may karanasan sa militar upang muling sumabak sa serbisyo. Bagamat sinabi ng Moscow na limitado lamang ang hakbang na iyon, naging malinaw na malaki ang epekto nito sa lipunang Ruso. Kaya naman ang anumang balita tungkol sa panibagong recruitment ay nagdudulot ng matinding kaba sa mga pamilya ng mga mamamayan doon. Sa kasalukuyan, ang mga opisyal ng pamahalaan ng Russia ay umiiwas na talakayin ng hayagan sa publiko ang posibilidad ng isa pang serye ng mobilisasyon. Walang anumang kumpirmasyon o opisyal na pahayag na inilabas ang Kremlin ukol dito sa mga nakalipas na buwan. Ang pananahimik na ito ay nagpapalakas lamang sa hinala ng Ukraine na posibleng may lihim na paghahandang ginagawa ang militar ng Russia sa ngayon. Noong Hulyo, tiniyak ni Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Security Council ng Russia, na hindi kailangan ng bansa ang panibagong kautusan para sa mobilisasyon. Ayon sa kanya, sapat ang bilang ng mga voluntaryong pumapasok sa militar. Iniulat niya na may humigit kumulang 200,000 voluntaryo ang lumagda ng kontrata sa hukbo sa unang kalahati pa lamang ng taong 2026. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa habang patuloy na naghahanap ng diplomatikong daan ang Ukraine. Ang pagpapadala ng panukala sa Amerika ay nagpapakita ng determinasyon ng Kiev na tapusin ang digmaan sa paraang naaayon sa mga interes nito. Patuloy na susubaybayan ng mundo kung magbubunga ang mga akbang na ito ng kapayapaan o kung hahantong ang sitwasyon sa mas matinding labanan.